Hello, good day guys. I'm Anthony from Chandler Appliances at may bago na naman pala tayong i-review. Yung re-review natin guys, ito yung pinag-uusapang bago ngayon ng LG. Okay, yung bagong labas ng LG ngayon na LA series nila na GC2, yung pinaka-last na model. Kung ano ba yung comparison o yung difference nito doon sa GC model. Okay guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin, especially yung mga subscribers natin. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pakipollow naman ako at pasubscribe para laging updated sa lahat ng ating video na ating ilalabas. Okay guys, maraming salamat sa inyo at sana magustuhan niyo to. At kung bago ka lang rin pala uulitin ko, maraming mga modus ngayon, lalo na sa Facebook, marami ng scammer. Kung gusto nyo mag-avail ng unit na to guys, check nyo yung page namin. Meron kaming page at pag nag-message kayo, agad namin kayong sasagutin. Ako mismo ang sasagot sa inyo. Kaso marami yun. Ako na lang hanapin nyo. Okay guys, maraming salamat. Bye-bye! Good day guys, ito nga pala yung bago nating pag-uusapan ngayon o re-review natin between LG LA080GC versus LA080GC2. Okay, kung ano yung difference sa kanilang dalawa. Okay guys, yung GC2 is bagong labas lang. Ito halos 2024 lang to nilabas guys. Okay, check muna natin yung pinaka-appearance nilang dalawa. Kung napapansin nyo. Guys, kung napapansin nyo, dun pa lang sa POSM nila o yung product materials nila, medyo may pagkakaiba na una ko pa lang tingin. Ayan, meron din siya. Pag sinabing 0.8.75 yan guys, meron tayong 1 HP, 1/3 and 1.5 to 2 HP to 2.5. Okay guys, si LG dual inverter is 70% energy savings pa din. Tapos ito yung pinaka tinatawag niya CSPF. Okay guys, lagi ko dinidiscuss yan sa lahat ng video natin kung ano yung kung ano yung meaning yan. So bali mas higher na star o higher ratings na binigay diyan, mas matipid din sa kuryente. Okay guys, ayun yung appearance ng LG na 0.75 na GC model. Okay guys, dumako naman tayo dito sa bagong labas ngayon na GC2 LA080GC2 model. Kung napansin nyo guys, meron siyang sticker nakalagay dun sa baba. Ayan, nasa right side. Kung napapansin nyo, YLG air conditioner, diba? Bakit nga daw si LG air conditioner yung pipiliin natin? Ayan, meron din siyang 0.8, 1 HP, 1.3, 1.5 to 2.5. Okay guys, ayan siya. I think wala siyang pinagbago dun sa sizes niya. Pumunta naman tayo dito sa may pinaka manual button niya. Meron pa rin siyang cool, energy, pan, dry, clean filter, sleep, wifi, timer, pan speed, yung temperature niya, mode, timer, sleep, tapos yung power on niya. Wala siyang pinagkaiba. Okay guys, pumunta naman tayo rito. Gawing lugar ng kaginhawaan, ang sabi ng LG. YLG air conditioner. Dito guys, napansin nyo yung nasa kaliwa, kilowatts manager. Ayan guys, kilowatts manager. Ano nga ba ito? ThinQ tap into smart features you can use every day. Okay guys, napakaganda niyan guys. Alam naman natin yung unang LG na lumabas is naka wifi connect na rin siya. So bali kahit nasa labas ka ng bahay mo, nasa malayo ang lugar, basta nakakonect yung aircon natin dun sa may wifi natin, tapos nakakonect ka rin, kaya mo siya makontrol. Energy label. Pero pag-uusapan nga natin kung ano yung comparison nilang dalawa. Energy label, ayan, air conditioner kung napapansin nyo. Okay guys, kumpara sa inyo, ano yung napansin nyo dun sa dalawa? Ay yung i-review natin is isa-isahin natin sila guys. Ayun, yung isa ko lang naman sa napansin sa kanilang dalawa is yung tinatawag nating kilowatts hour. Okay? Pareha sila ng rating input sa wattage, sa power input nila, sa cooling capacity, sa sizes, wala silang pinagkaiba. Ang difference ng nilang dalawa is yung bagong nilabas na LG ngayon na
Yan, yung KW Manager kung tawagin. Kilowatts Manager guys, ipapaliwanag ko kung ano nga ba yung purpose o yung benefits ng Kilowatts Manager. Okay guys, magre-recap tayo ng konti. Bakit nga daw ba LG? Okay, ang pipiliin natin. Ayun, unang-una, yung LG inverter, dual inverter yan, matipid yan sa kuryente. Mas makakasave ka dyan, up to 70% energy savings. Subok na yan guys, ang dami ng review at ang dami ng comment na din regarding dyan pagdating sa pagpapatipid sa kuryente. Pag gamit mo ang LG, nagbibigay nga ito ng pambihirang cooling power na magpapanatiling malamig at komportable sa inyong paglalagyan na area. Okay? Pangalawa guys, si LG ay napakatahimik na air conditioning. Halos ang decibels niyan is nasa 44 decibels lang. Kahit nasa matutulog ka na o magpapahinga ka na guys, halos wala ka nang maririnig yan. Okay? Tapos pangatlo guys, smart technology na rin si LG dahil gumagamit siya ng ThinQ app. Maaari mong simulan ihinto o buksan itong LG natin sa pamamagitan ng cellphone lang, basta through application. Okay guys? Then yung design niya guys, very unique yan. Kasi sa mga common design ng aircon is box type lang siya. Tapos nasa gilid yung pinaka-panel niya o side discharge kung tawagin. Pero sa kanya, nasa top discharge. Then, naka-remote control na rin yan. Napakadali niyang i-access. Lalo na pag nakahiga ka na or matutulog ka na. No need ka na lumapit doon para pindutin siya at patayin. Sunod na pictures niyan guys, meron din siyang tinatawag na multiple fan speed. Okay, yung low, medium, high na 3-way adjustment kung tawagin. Tapos, meron din siyang tinatawag na auto restart. Yung auto restart na yun guys, napaliwanag ko na rin yun dati. If power cut off your unit, resume previous operation shortly after the power restore. Okay? Yung auto evaporating system. Okay? Yung auto evaporating system na yun, after turning off the air conditioner, the drying function automatically runs for 10 minutes. Napakaganda nun guys. Tapos yun, yung dimension niya guys, wala siyang pinagbago dun sa unang LG na GC model. Okay guys, ayun, halos napansin ko wala silang pinagkaiba. Yung bagong nilabas lang na LG na GC2 is nag-iisa lang yun guys. Ito yung tinatawag na kilowatts hour manager. Okay guys, ano nga ba yung kilowatts manager kung tawagin? Okay guys, yung kilowatts manager, ito yung tagapamahala ng kilowatts na sa iyong mga kamay na pagpapataas ng pagpapatipid sa kuryente. Okay guys, yung kilowatts manager na ito ay isang aktibong tampok na pagpapatipid ng enerhiya na nagbibigay daan sa iyong madaling pamahalaan at budgetin ang inyong konsumo sa kuryente. Maging kontrolin pagdating sa paggastos, paglilimita at iyong paggamit ng enerhiya habang nakakaranas ng hindi kapani-paniwalang paglamig. Guys, napakaganda niyan guys. Kagaya nga ng nasabi ko, okay guys, kaya mo na siyang kontrolin o budgetin. For example, ngayong araw gusto mo lang siyang maging 100 watts lang yung makukonsume mo dun sa wattage na yun. Grabe guys, ganun siya aganda. Although na nagbibigay siya ng lamig o yung performance niya na 100%. Guys, nakokontrol mo na yung wattage, yung kilowatts na pwede mong makonsume lang ngayong araw o susunod pa. Grabe guys, itong kilowatts manager na binigay ng LG na to, napaka-advanced na itong technology guys. At ayun lang, ayon sa review natin guys, isa lang yung napansin ko na pagkakaiba doon sa LA080GC versus LA080GC2. Okay guys, sana nagustuhan nyo tong video na to at may natutunan kayo. Guys, kung gusto nyong bumili nito ng model na GC2 model, marami kaming stock niyan. At mag-message lang kayo dito sa ating mga page at agad kaming sasagot sa inyo guys. Napakamura lang yan sa amin guys. Mas mura kami compared sa mga mall na napupuntahan nyo. Pag nag-order kayo ngayon, madideliver din yan mamaya.
buy now, deliver later. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, please follow and subscribe to my channel para lagi kang updated sa lahat ng ating video na ating ilalabas. Maraming salamat guys. Bye-bye.